Kamusta? Ako si Ari. Mabibigat na araw sa hilagang hangganan ng Israel at Lebanon. Napakalapit sa hangganan ng Israel. Sa mga nakaraang linggo, binabanata ng Israel ang mga grupong responsable sa muling pagtatayo ng infrastrukturang ito. Kahit sa lugar ng Haitha Ashad, ilang metro lang mula sa ating hangganan. Sa parehong paraan, intelligence, paunang abiso para lumikas, at guided na bala laban sa mga target militar na nagtatago sa mga sibilyang lugar. Makaraan ng ilang oras, inulit ang parehong protokol. Inutusan ang mga tao na lumikas sa iba't ibang bahagi ng Timog Lebanon, tinukoy ang target at isinagawa ang isang tumpak na pag-atake sa estilo ng Israeli Air Force. Sa Haitha al-Jabal, inutusan ang mga residente na manatili sa layong 500 metro mula sa target bago ang airstrike. Dumating ang babala bago ang pambobomba at marami ang nakapag-record ng eksaktong lugar, kaya mayroon tayong mga larawang ito. Ganyan kalinaw ang pagkakaiba ng isang hukbong nagbibigay ng babala kung saan hindi dapat may sibilyan at ng isang teroristang organisasyon na nagtatago sa likod nila. Matagal nang sinusubukan ng Hezbollah palakasin muli ang kanilang puwersang militar sa timog ng Litani. Ginagawa nila ito sa paglalagay ng armas sa mga bahay, paaralan at mosque gamit ang sarili nilang tao bilang human shield. Hindi ito paglaban, terorismo at duwag ito, syempre. Kaya naman, direktang tinatarget ng Israel ang mga infrastruktura ng puwersa ni Ratman na muling nag-operate sa lugar na dapat ay ipinagbabawal. Tinutumbok ang pinakapuso ng problema, mga lider na sinusubukang bawiin ang kontrol at kakayahang lumaban matapos ang mga pagkatalo noong nakaraang taon. Noong nakaraang buwan, tinanggal ng FDI ang halos 20 operatiba ng Hezbollah sa hilagang prente. Lalo na sa Haitha, Al-Shad at Ben Hebil, dalawa sa mga pangunahing sentro ng operasyon ng grupo. Kung may nagtatanong kung saan nanggagaling ang dami ng kapalit at bala, malinaw ang sagot. Mula ito sa tuloy-tuloy na pagpupuslit. Mga rocket, missile na kontratangke, at artillerya na pumapasok mula Syria at sa pamamagitan ng mga rutang pandagat, hayagang nilalabag ang petsa at mga kondisyon ng tigil putukan. At syempre, lahat ng ito ay nagmumula sa Iran. Hindi pwedeng magmasid lang ang Israel habang nag-aarmas muli ang Hezbollah sa harap ng gobyerno ng Lebanon, habang nagbubulag-bulagan o nakikipagsabwatan pa ang kanilang militar. Sa katunayan, ang mismong pamahalaan ng Lebanon ay nagpakita ng nakakabahalang senyales. Iniutos ni Pangulong Joseph Aoun sa sandatahang lakas na harapin ang mga tropang Israeli sakaling magkaroon ng pagsalakay. Isang utos na pinuri ni Naim Qassem, ang pangalawa sa Hezbollah, bilang isang responsableng posisyon. Responsable para kanino? Yan ang tanong. Dahil sa praktika, pinoprotektahan nito ang Hezbollah at iniiwan ang mga sibilyan sa timog na nakulong sa pagitan ng kanilang arsenal at tugon nito. Ang estado ng Lebanon ay naging bihag ng milisya at ang resulta ay isang bansa na nawalan ng kontrol sa sarili nitong teritoryo. Sa lahat ng ito, malaking kulang ang international na media. Todo ang pagwawalang bahala ng media. Ang parehong mga media na nagbabalita sa bawat tugon ng Israel ay tahimik kapag tungkol na sa mga paglabag ng Hezbollah sa tigil putukan. Wala silang sinasabi kahit isang salita tungkol sa muling pag-armas o sa kapabayaan ng hukbong sandatahan ng Lebanon na may tungkuling tanggalan ng armas ang milisyang Shiite at ibalik ang kontrol ng estado sa timog gaya ng nakasaad sa mga protokol ng tigil putukan. Sa kanila, hindi na balita ang teroristang grupo na lumalabag sa internasyonal na kasunduan at naghahanda ng bagong sagupaan. Mas gusto nilang umiwas ng tingin, hinihintay ang susunod na pagkakataon para sisihin ang Israel. Malinaw itong ipinaliwanag ng Wall Street Journal noong Oktubre 30. Ang Hezbollah ay muling binubuo ang kanilang mga armas at ang kanilang nabawasang hanay, nilalabag ang mga kasunduan at pinapataas ang posibilidad ng panibagong labanan laban sa Israel. Sabi ng intelihensya ng Israel at Arab, muling nag-iipon ng mga rocket, anti-tank missile at artillerya ang grupong suportado ng Iran. Habang sinusunod ng Israel ang tigil putukan, muling nag-aarmas ang Hezbollah
nang walang kaparusahan at tahimik lang ang pandaigdigang komunidad. Ang kasunduan na inaasahang magdadala ng katatagan ay nauwi sa matagal na naming ibinabala noon pa man. Nabigyan ng pagkakataon ang Hezbollah na makabawi, ayusin ang hanay at pagtibayin ang kapangyarihan sa mahinang estado. Tahimik ang media, hindi dahil walang alam, kundi naghihintay lang ng tamang oras. Headline: Sinira ng Israel ang tigil putukan, mas mabagsik kaysa Hezbollah, nilabag ang kasunduan. Iyan ang papel ng pamamahayag, maghintay ng kapaki-pakinabang na headline. Ang realidad dito sa Israel ay iba, talagang kakaiba. Kung hindi matatag ang paninindigan ng bansa, siguradong bumabagsak na ulit ang mga misil mula sa hilaga. Ang Hezbollah at Hamas ay pinapalakas ng katahimikan ng media na nagsisilbing gasolina sa labang ito. At ang mga dapat nagpapatupad ng mga kasunduan ay hindi naman nila ginagawa. Nagbubulag-bulagan ba sila o umiiwas lang? Ano? Pahintulutan ninyo akong magpahinga sandali. Salamat sa mahigit 170,000 na mga taga-subaybay. Kasama rito ang maraming Kristiyano mula sa iba't ibang denominasyon. Katoliko, Saksi ni Jehova, Mesiyaniko, at mga kapatid kong Hudyo. Salamat sa patuloy na suporta sa channel na ito. Lahat sila ay may isang bagay na magkakapareho, ang pag-aalala sa mga nangyayari dito sa rehiyon, lalo na sa Israel. Kaya maraming salamat sa suporta. Kung ikaw na nanonood ng video na ito ay hindi pa nakasubscribe, pwede mo na itong gawin ngayon mismo sa pamamagitan ng pagpindot sa button na nagsasabing mag-subscribe sa ibaba. At isang espesyal na pasasalamat sa mga miyembro ng channel. Kung gusto mong maging miyembro, pindutin mo lang ang button na nagsasabing sumali. Sige, punta naman tayo sa Gaza. Ipinresenta ni Netanyahu sa gabinete ng seguridad ang isang plano ng muling pagtatayo na iminungkahi ni Trump na nagdudulot na ng debate sa loob at labas ng Israel. Iminumungkahi ng proyekto ang pagtatayo ng modelong lungsod sa lugar na kontrolado ng Israel, tinatawag na likod ng dilaw na linya, na hiwalay sa natitirang Gaza Strip sa pamamagitan ng bakod na pangseguridad. Layunin nitong bumuo ng planadong komunidad na may serbisyo, paaralan at ospital, sa ilalim ng supervision ng Israel at may kontroladong pagpasok, upang maiwasan ang pagpasok ng mga armadong grupo o mga taga-Gaza na hindi residente sa lugar. Ang plano ay naglalayong magbigay ng tirahan sa halos 1,000,000 tao, kalahati ng kabuuang populasyon ng Gaza, habang ang natitira ay mananatili sa mga wasak na lugar o maghahanap ng paraan para makalipat sa ibang bansa. Sa madaling salita, isang ganap na muling pagtatayo ng teritoryo. Isang bahagi ay nasa ligtas na kalagayan at ang isa naman ay nababalot ng kawalang katiyakan kung di nila alam paano pumili sa posibleng mangyari sa hinaharap. Sa Gaza, samantala, patuloy na may mga grupo ng mga taga-Gaza na umaalis papunta sa ibang mga bansa. Sa Palestinian at Arabong social media, araw-araw may mga video ng mga bus sa ilalim ng Israel na nagdadala ng pamilya sa Rimon Airport kasama ang pulisya. Noong panahon ng digmaan, karamihan sa mga umaalis ay may mga banyagang pasaporte. Ngunit nakakagulat na ngayon ay umaalis na rin ang mga may pasaporteng Palestino. May mga umaalis bilang medikal na refugee, kadalasan mga bata kasama ang kamag-anak nila, at wala ring malinaw na impormasyon kung aling mga bansa ang tumatanggap sa kanila sa kasalukuyan. Isa itong makapangyarihan at malungkot na larawan sa parehong pagkakataon. Umaalis ang mga pamilya sa Gaza hindi sa kagustuhan nila, kundi dahil sa matinding kawalan ng pag-asa. Samantala, ang malalaking media na laging nagbabalita ng pagkabigla sa tugon ng Israel, halos hindi binabanggit ang mga pangyayaring ito. Dahil ang pag-amin dito ay nangangahulugan ng pagkilala na ang tunay na hadlang sa kapayapaan ay hindi ang mga pader, kundi ang mga namumuno sa Gaza mula sa takot at katiwalian. Sa Judea at Samaria, araw-araw din ang labanan, hindi gaanong nababalita, pero kasing delikado rin. Sa mga nakaraang oras, may 3 insidente na naitala na nagpapakita kung gaano pa rin kaaktibo ang mga teroristang grupo. Ang unang operasyon ay naganap sa kampo ng mga refugee ng Nur Shams, sa silangan ng Tul Karem. Pumasok ang mga espesyal na puwersa ng Israel upang buwagin ang isang armadong grupo ng Jihad Islamiko na nagpaplano ng mga pag-atake laban sa mga sibilyang Israeli. Nagpaputok ang mga terorista mula sa mga bahay at eskinita gamit ang mga tao bilang panangga. Ngunit naging eksakto ang tugon. 4 na lalaki ang napatay, mga rifle, bala at pampasabog ang nakumpiska at mga posisyon ng putukan ang nawasak.
Ilang oras matapos nito, isang pangalawang operasyon sa hilaga ng Samaria ang nakahanap ng isa pang grupo mula sa parehong organisasyon na naghahanda ng nalalapit na pag-atake. Matapos ang bakbakan, nanyutralisa ang lahat ng miyembro at walang nasawi sa Israel. Sa lugar, natagpuan ang kagamitang pandigma, mapa at komunikasyon na patunay ng paghahanda para sa bagong pag-atake. Kasabay nito, may tangkang pag-atake sa Timog Judea at Samaria. Ang nakikita ninyo sa inyong screen ay malapit sa tawiran ng Gush Etzion. Inatake ang mga sasakyang Israeli gamit ang mga bomba ng Molotov. Na-detect ng mga kamera ang mga umatake. Agad na tumugon ang mga puwersa at nagtagumpay na mapatay ang isa sa kanila. Walang nasaktan sa panig ng Israel, ngunit malinaw na ipinakita ng insidente na hindi pa natatapos ang karahasan. Nagbabago lang ito ng anyo. Ipinapakita ng tatlong pangyayaring ito. Ipinapakita ng mga ito ang parehong pattern, ang paglawak ng terorismo mula Gaza patungong Judea at Samaria. Ang mga grupong tulad ng Jihad Islamiko at Hamas ay sinusubukang magbukas ng bagong panloob na labanan na hinihikayat at pinupunduhan ng Iran. Habang ang autoridad ng Palestina ay nananatiling walang kakayahan o kagustuhang pampolitika. At muli, walang mga headline. Hindi mo ba ito makikita sa mga media? Na ang Israel ay nagdisband ng mga teroristang selula o nakaiwas. Naghihintay lang sila ng susunod na sagupaan para muling magsulat. Inaatake ng Israel ang West Bank. Walang konteksto o katotohanan. Magkaiba ang realidad dito at ang nakikita sa labas. Hindi hinahanap ng Israel ang komprontasyon, pero hindi rin ito papayagan na maging panibagong front ng terorismo ang Judea at Samaria. Ang bawat operasyon, aresto at kumpiskasyon ng armas ay hindi lang numero, kundi buhay na nailigtas at ataking napigilan. Kaya umiiral ang espasyong ito. Kaya nandito ang channel na ito para ikwento ang totoong nangyayari dito sa Israel. Walang palamuti o manipulasyon, kundi ang mga totoong pangyayaring nagaganap dito. Mag-subscribe sa channel at pindutin ang sumali button. Kung gusto ninyong magkaroon ng membership na magbibigay sa inyo ng access sa pribadong grupo ng balita sa WhatsApp kung saan araw-araw kaming nagbabahagi ng mga balita, huwag kayong aalis nang hindi nag-iiwan ng like. Kita-kits tayo!